Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Jehovah Philippines. Shalom din po sa mga kapatiran na tapos na pong nakapagpahinga. Sa araw na ito ay seventh day of Abay Uwas Calendar at tayo po ay namamahinga at sa hapon meron po tayong Zoom gathering. Sa ating Zoom gathering mga kapatid, meron po tayong series of study from the book of Job, also known as Ayub, kung titingnan natin sa Hebrew, Paleo, Yahudiat, mga kapatid. Ah, Tapos na po tayo sa chapter 4 sa nakaraan at ngayon po ay nasa chapter 5 tayo, mga kapatid. So, chapter 4 and chapter 5 ng Ayub or Job, mga kapatid, is the speech, yung pagpapaliwanag sa isa sa mga kaibigan ni Ayub na walang iba kundi si Eliphaz. So, this is a continuation. Tapos na po tayo sa chapter 4. Ngayon po patuloy ang pagpapaliwanag kung ano talaga yung basic understanding ni Eliphaz kung bakit ganito yung nahinatnan or ganito yung na kalagayan ni Ayub na siya ay naghirap, nawala yung kanyang mga anak, they're all dead, kanyang mga properties were all gone, livestock, and now Ayub is having sores in his entire body, mga kapatid. So talagang hirap ang pagdusa at na naranasan ni Ayub sa panahon na ito. Kaya hindi nakapagpigil ang isang kaibigan na si Eliphaz, mga kapatid. So patuloy tayong makinig at mag-observe as we welcome Sister Sherry Balandra to read to us Ayub chapter 5. Go ahead po, Sister Cherry. So, Shabbat Shalom, everyone. Our Torah reading for this afternoon is from the book of Ayub, chapter 5, that says, "Call out, please. Is there anyone to answer you? And to which of the Kodeshim would you turn? For wrath kills the fool, and envy slays the simple. I myself have seen the fool taking root, but suddenly his home was cursed. His sons are far from safety. They are crushed in the gate with no one to deliver. The hungry eat up his harvest, taking it even from the thorns, and the snare snaps up their wealth. For evil does not come from the dust, nor does trouble spring from the ground. For man is born for trouble, and the sparks fly upward. But as for me, I would seek Al, and I would submit my case to Elohim, who is doing great and unsearchable deeds, innumerable wonders, who is giving rain on the Arat's face, and is sending waters on the field's face, to put the lowly on high, and those who mourn shall be lifted to safety, thwarting the schemes of the crafty, so that their hands do not work effectively, catching the wise in their own craftiness, and the counsel of schemers are swept away. By day they encounter darkness, and at noon they grope as in the night. But he saves the needy from the sword of their mouth, from the clutches of the strong. Thus the poor have expectancy, and unrighteousness shuts her mouth. Look, Baruch is the man whom Alua reproves. So do not despise the discipline of Al Shaddai. For he bruises, but he binds up. He smites, but his hands heal. In 6 distresses he delivers you, and in 7 no evil strikes you. In scarcity of food he shall redeem you from death, and in battle from the power of the sword. When the tongue spoke,
scourges, you are shielded and you have no fear when destruction comes. At destruction and at starvation you laugh, and you have no fear of the beasts of the Arats. For your covenant is with the stones of the field, and the beasts of the field shall be at peace with you. And you shall know that your tent is in peace, and shall visit your tent and not sin, and shall know that your seed are many, and your offspring like the grass of the Arats. You shall come to the grave in ripe old age, like the stacking of grain in its season. Look, this is we have searched out. It is so. Hear it and know for yourself. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah. Thank you, Sister Sherry, for uh, the wonderful reading from Hallelujah Scripture. Tama ba, Sister, sa inyong pagkabasa dyan? So, mga kapatid, mula sa narinig natin na reading ni Sister Sherry, patuloy nating napagmuni-munihan kung ano yung mga pag-unawa ni Eliphaz, kung ano po yung kaniyang pananaw patungkol sa ah, kahirapan ni Ayub sa panahon na ito. Shalom and Shabbat Shalom sa bagong dumating lang, Brother Junicio, Brother Yasar, Yao, nasa Sister Emelda. Yes po. Nasa Ayub chapter 5 na po tayo. So, continue and follow along with us sa ating pagpatuloy. So, we're done with the reading by Sister Sherry. So, mga kapatid, yun po ang ating narinig na at nakita as having been heard, mga kapatid. Dito sa chapter na ito, if we wish to summarize, verses 1 to 17, yung nabasa na kanina na verses 1 to 17 ng chapter 5, ito po yung recommendation ni Eliphaz. Okay, having seen kung ano yung mga nakikita niyang hirap at boils nakikita niya kay Ayub, meron siyang recommendation. His recommendation to Ayub, verses 1 to 17. So, yun po ang kaniyang recommendation. And of course, ang pangalawang bahagi, verses 18 to 27, ito po yung kaniyang reminder. Eliphaz reminder about sa ano yung gagawin ni Abba na baraka doon sa mga tao na talagang naghanap or nagsaliksik sa ano yung kagustuhan ni Abba Yahuwah. So, yun po yung summary of this entire 27 na verses, mga kapatid. So, having given the summary, tingnan po natin, mga kapatid, yung mga pagpapaliwanag natin dito. Okay? First, dito sa verse 1, mga kapatid, makikita natin na dito sa verse 1, call out, please, is there anyone to answer you? And to which of the Kodasham would you turn to? Okay, so ano po yung nangyayari dito, mga kapatid, sa verse 1? Eliphaz, after po siya nagsalita o nagpaliwanag doon sa kaniyang pangitain o kaniyang vision na narrated doon sa chapter 4, 17 to 21, na sinasabi dito ni Eliphaz na meron daw siyang vision of Shamayam, mga kapatid. Ngayon,
started with the verse, call out. Sabi niya, please, is there anyone to answer you? And to which of the Kodasham would you turn, mga kapatid? So, ano po yung tinutukoy dito ni Eliphaz, mga kapatid? Eliphaz is asking Ayub, mga kapatid, is there someone left in the Shamayam who could give him an answer, mga kapatid? Is there someone on Haarats na makapagbigay si Ayub ng kaniyang appeal, kumbaga? Kumbaga, kung ating titingnan ito, para bang kung ikaw ay isang akusado, okay? 'Di ba? You will do some appeal, mga kapatid, 'di ba? You appeal for your case. So ito po yung kaniyang statement dito na hinamon niya si Ayub. Oh, meron bang someone in the Samayam na pwede mong lapitan at maipresenta mo ang sarili mo? Or kung wala man sa Siamayam, baka dito sa Harats, meron bang somebody na pwede makatulong sa iyo? So yun po yung kaniyang proposal, mga kapatid. Now, if you read verses 2, 3, 4, and 5, mga kapatid, makikita natin dito yung mga narration ni uh, Eliphaz. Ano yung kanyang narration, mga kapatid? Na kung titingnan mo yan, verses 2, 3, 4, 5, going to verse 6. Kung isummarize natin yan, ang narration dito ni Eliphaz, if you look at it, hindi ko na lang basahin, 2 hanggang verse 6 to 7, ang tinutukoy dito o ang narration ni Eliphaz is that Eliphaz believed that bad people found no favor with Abba Yahuwah, mga kapatid. Basically, kung basahin mo yung 2 to 7, ang sinasabi dito, ang narration o ang pag-unawa ni Eliphaz. Si Eliphaz ay naniniwala na yung masamang tao ay hindi makakatanggap ng favor, mga kapatid. Yun po ang kaniyang basic na pag-unawa dito, mga kapatid. So, look at verse 2, halimbawa, for wrath kills the fool and envy slays the simple. So, itong term na ito, wrath kills the fool, ang ibig sabihin po dito is, itong term na ito ay, itong evil, mga kapatid, is also for wrath kills the fool. Kung tingnan mo yung Hebrew word niyan, yan po ay evil ang ibig sabihin itong potek. Evil po ang English term dyan, but described or translated as fool, mga kapatid. And ito po ay connected sa Book of Proverbs. Diba? Kung naalala niyo sa sinabi ko sa nakaraan, marami tayong mga references sa Book of Proverbs talking about what? The wicked and the fools. Okay? So fools, which is nandyan sa verse 2, according sa Hallelujah Scripture, for wrath kills the fool, and envy slays the simple. So, batay dito, mga kapatid, ang tinutukoy dito ni Eliphaz is meron talagang something evil na nagawa si Ayub. Kasi ayon sa pag-unawa ni Eliphaz, if a person is wicked, doing fools, hindi siya mag-prosper. Okay? So in other words, magkaroon siya ng consequence doon sa kaniyang ginawa, mga kapatid.
Kaya dito papasok talaga yung ating pag-usapan sa unang chapter na sinabi natin na even the righteous suffer. Kasi po, very special po ang kwento ni Ayub. In contrast sa doon sa mga Proverbs. Kasi nga sa Proverbs, commonly spoken idea is that the wicked or the fools suffer, mga kapatid. But the wise and the righteous, ano po, they prosper. So yun po yung common na ating mababasa sa Book of Proverbs. Okay? So that's one side of the wisdom, mga kapatid. One side of the wisdom po yun na a person who is a fool and a wicked talagang mag-suffer. But a person who is wise and righteous talagang mag-prosper. That is reality, mga kapatid. But that is one side of the reality. The other side of the reality, mga kapatid, according sa mga writings o mga sayings, is that even the righteous, okay, even the blameless, even the perfect, they are not what? They are not exempted from pain and suffering. So kung itong both sides na ito, kung makikita mo ang lahat na ito, mga kapatid, from Psalms and Proverbs, ito yung one side sa writings. Then on the other side, okay, ito na nga ang sinasabi ng Book of Ayub. So, if you have that two sides, kung sa isang coin yan, dalawang sides, then you will have what? An overall, wider and comprehensive what? Understanding of life. Pero kung Psalms and Proverbs lang ang tiningnan mo, nagiging one-sided ka. But if you combine Psalms and Proverbs with Ayub, then nakikita mo yung buong picture ng what is a reality patungkol sa buhay, mga kapatid. Kaya ang tendency ni Eliphaz na misunderstood niya kasi he tries to conclude na talagang meron kang kasalanan. Talagang meron kang secret na ginawa o siguro meron kang fool's decision na gawa. Kasi yun ang sinabi niya sa verse 2. For wrath kills the fool and and envy slays the simple. So, ibig sabihin, itong lahat ng mga namatay ang anak mo, all of these consequences, hindi nangyari ito kung wala kang secret na kasalanan or if you are not engaged into foolishness and wicked act. So, diyan nagkamali si Eliphaz kasi ang binatayan lang niya, ang basis lang niya is only Proverbs and Psalms, mga kapatid. But hindi niya nakita na meron pa palang other side which is pwede rin kahit ang righteous, ang blameless, ay pwede rin siyang mag-suffer, mga kapatid. So yun po, no? Ang matatawag natin na assessment or paniwala ni Eliphaz, believe that bad people found no favor with Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay po? So, yan. And then, moving on sa verses 8 to 15, bahagi ng recommendation ni Eliphaz. Ano po yung kanyang recommendation? Look at verse 8. But as for me. O, di ba? Kikita mo na yung kanyang yung personal opinion, idea ni Eliphaz. Ano sabi niya? But as for me, I would seek Al and I would submit my case to Alua o Aluayam. Okay? So, dito natin makikita kung ano po yung advice ni Eliphaz. Kung ako lang sa iyo, Ayob, kung ako, ito yung gagawin mo.
Okay? So ano yung advice? Ano yung suggestion ni Eliphaz kay Ayub? Ito na nga, mag-umpisa dito sa verse 8. Kung basahin mo yan mga kapatid, okay? Tuloy-tuloy yan, basahin mo. At the end of verse 15, malalaman mo dyan yung pag-unawa ni Eliphaz kung ano po yung gagawin ni Yehoah, kung si Ayub ay susunod doon sa kaniyang payo o sa kaniyang advice, mga kapatid. For example, verse 9, who is doing great and unsearchable deeds, innumerable wonders. Verse 10, who is giving rain on the Harat's face and sending waters on the field's face, to put the lowly on high, and those who mourn shall be lifted to safety, thwarting the schemes of the crafty, so that their hands do not work effectively. Okay po? So, pinapaliwanag dito ni Eliphaz na ito si Abayaoa, mga kapatid. Catching the wise in their own craftiness, and the counsel of the schemers are swept away. By day, they encountered darkness, and at noon they grope on the night. But he saves the needy from the sword of their mouth, from the clutches of the strong. See po, what Eliphaz is doing here is he is pretending na yung kanyang sinasabi ay yun po ay nagmumula kay Abba Yahuwah, and describing Abba Yahuwah, kung ano yung gagawin po ni Abba Yahuwah kapag ikaw ay mag-seek sa Kanya, mag-surrender sa Kanya. Kung ito yung gagawin mo, ito rin ang gagawin ni Abba Yahuwah sa inyo. Okay po? So, yun po ang personal opinion, advice ni Eliphaz doon po kay Ayub, mga kapatid. Moving on tayo sa following verse. Halimbawa, look at verse 16, mga kapatid. In verse 16, thus the poor have expectancy, and unrighteousness shuts her mouth. Okay? So, ano pong tinutukoy dito ni Eliphaz, mga kapatid? The wicked sit in stone silence at the reversal of their future of fortune, as is the case in reversal places in the dialogue, in which it says here injustice. Okay, look at the word here. The poor have expectancy, and unrighteousness shuts her mouth. Okay? So, ano po yung tinutukoy dito ni Eliphaz? Eliphaz is referring po doon sa Psalm 107 verse 42. Okay, can somebody go to Psalm 107 verse 42, mga kapatid? What is mentioned in verse 16 is quite similar to what is mentioned in Psalm 107 verse 42. Can somebody go and read? Talyam 107 verse 42. Okay? Brother Dan, Opo, pakibasa po, Sister Sarah. the straight ones see and rejoice, and all unrighteousness shuts its mouth. Okay po? So quite similar, close dito sa verse 16, di ba? And unrighteousness shuts her mouth. Okay? Unrighteousness shuts her mouth, which is quoted or quite close and similar sa 107
ng Psalm verse 42. The straight ones see and rejoice, and all unrighteousness shuts its mouth. So kinokontrast dito ni Eliphaz na kung totoo na ikaw ay perfect, righteous, and blameless, o di ba? Hindi sana mangyari ang nangyari sa iyo if totoo. Dahil hindi totoo, kaya ano pong sinasabi dito ni Eliphaz? All unrighteousness shuts his mouth. Wala kang karapatan magsalita. Ito po yung pinupunto dito ni Eliphaz. Bakit wala kang karapatan magsalita? Dapat ka magtahimik dahil ikaw ay unrighteous. Or you have done something injustice. Yun po, mga kapatid, ang pinupunta riyan ni Eliphaz dito. And yet, look at that. Eliphaz is trying to speak in behalf of Yahuwah. Na yung kanya naman pong mga paniniwala ay opinionated, mga kapatid. Bakit po? Kasi nga, hindi alam ni Eliphaz kung ano yung totoong nangyari. Could Eliphaz, if Eliphaz could have been informed about what really happened, then maaring hindi magkamali si Eliphaz dito sa kaniyang mga pananaw o sa kaniyang opinion, mga kapatid. So, yan po ay ating napaliwanag, mga kapatid, batay dyan. Now, moving on as we proceed, mga kapatid. What is Eliphaz trying to say here, mga kapatid? Dito sa mga talata na yan, Job 5, verses 8 to 16, Eliphaz is what? Trying to make this statement na si Ayub ay dapat what? Reconsider, na i-reverse yung kanyang circumstances, ano po, sa pamamagitan ng paglapit kay Yahuwah. Dahil ikaw, Ayub, nagkasala ka, maari lang itong ma-reverse. Ang circumstances mo, maari lamang itong ma-reverse. Okay? Kapag ikaw ay ipresenta mo ang inyong sarili kay Yahuwah, mga kapatid. So, yun po ang tinutukoy dito ni Eliphaz. Let's look at verse 17. Look, sabi ni Eliphaz, look, Baruch is the man whom Allah reproves. So do not despise the discipline of Al Shaddai. Mga kapatid, yan po. Baruch is the man whom Allah reproves. So do not despise the discipline of Al Shaddai. Mga kapatid, okay naman yung statement na yan. Wala man tayong nakitang mali doon sa statement na yan. Because that is also proven in other references like Psalms and Proverbs. That is also found in Psalms and Proverbs. Itong sinabi dito sa, verse 17. Baruch is the man whom Allah reproves. So do not despise the discipline of Al Shaddai. Kaya lang, ang nangyari kay Ayub, hindi dahil siya ay didisiplina ni Aba. On the other hand, totoo naman po na may mga taong dinidisiplina ni Aba dahil sila ay nagkasala. Pero si Ayub kasi hindi ganon ang nangyari sa kanya.
So that is true on the one hand. On the other side, that is true. Pwedeng ginagawa ni Aba yan. He will discipline, he will reprove anyone na nagkasala. Pero hindi po yan true at all time. Kuha ninyo? Bakit hindi siya true at all time? Because nangyari sa buhay ni Ayub, wala siyang nakasalanan, he's perfect, he's blameless. Mga kapatid. So, yung nangyari sa kanya dito ay hindi dahilan disiplina ni Aba na dahil may kasalanan siya. Hindi po. Kaya na-misunderstood ni Eliphaz. Kasi ang nakakatingin si Eliphaz dito sa side ng Psalms and Proverbs, which is one side of the story. At hindi niya na alam na meron palang the other side of the story, which is pwede palang kahit ang righteous, ang blameless at ang perfect ay dadaan din po ng pain and suffering. But not as a reproof of Abba Yahuwah. Apo? So, I hope na maintindihan natin yan kasi kung hindi, then magiging laging one-sided ang ating pagtingin sa pagpapaliwanag sa katotohanan patungkol sa buhay ng tao, mga kapatid. So, yun po, malinaw na titingnan natin or dapat mahinahon tayo sa pag-assess, pag-evaluate. Mahinahon tayo sa pagbigay ng mga advices kasi baka nagkamali tayo. Saan dito yung tamang paliwanag? Based ba on Proverbs and Psalms? O based ba dito sa Book of Ayub? So, dapat ganun po ang ating mga perspective lagi, mga kapatid. Okay, moving on tayo sa pagpapaliwanag natin. Now, having said what is mentioned in verse 17, okay, verses 18, 19 hanggang sa 20, mga kapatid, makikita natin dito na si Eliphaz ay nagpatuloy pa na nagpapaliwanag. Supporting verse 17, patuloy pa siyang nagpaliwanag sa verse 18, 19, and 20, mga kapatid. Okay? Halimbawa, for he bruises, okay? But he binds up. He smites, but his hands heal. In 6 distresses, he delivers you. And in 7, no evil strikes you. In scarcity of food, he shall redeem you from death, and in battle, from the power of the sword. So, dito patuloy na nagpaliwanag si Eliphaz kung ano po yung pwedeng gagawin ni Abba as a way to reprove, as a way to discipline, mga kapatid. But again, as we have said it, that is from the perspective of Psalms and Proverbs. Totoo po yan. From the perspective of Psalms and Proverbs. Pero hindi po yan true at all time. Kasi pwede po pala kahit ang righteous, ang perfect, like Ayub, mga kapatid, ay dadaan din po ng pain and suffering. Okay po? Verse 21. If you look at verse 21, nabanggit niya po dito, when the tongue scourges, you are shielded and have no fear when destruction comes. So, ano po yung tinutukoy dito na the tongue, reference to the lust of the tongue. Okay, yung, look at that, the tongue scourges. So, included here, the list of trouble that a person may encounter in his life. Ano po yun, mga kapatid? If you look at verse 18 kanina, kung ano yung kanyang mga kasalanan o mga ginagawa, continue to explain, mga kapatid, na Eliphaz is saying here
talagang meron kang kasalanan with the use of your tongue. Yun po ang punto dito ni Eliphaz. May kasalanan ka with the use of your tongue. Look at that, verse 22. Sinabi niya dito, may destruction, may starvation. You laugh and you have no fear of the beasts of the arats. For your covenant is with the stones of the field, and the beasts of the field shall be at peace with you. And you shall know that your tent is in peace, and shall visit your tents and not sin. Okay po? So, what Eliphaz is saying here, as we have read it, mga kapatid, na talagang dumaan ka sa ganitong mga famine, danger, of wild beasts. Okay po? Bakit? Kasali yung pamilya mo, they suffer, including your children, they are now gone, mga kapatid. So itong disease and disaster na sinamarize dito ni Eliphaz is really a result of what he said in verse 6 and verse 7, mga kapatid. Itong verses 19 to 26, we summarize mo ito kung bakit nangyayari itong lahat na mga famine, war, danger, with wild beasts, including yung kanyang mga anak. Ang tinutukoy po dito ni Eliphaz is just an evidence of what he said in verse 6 and verse 7, mga kapatid. So, ano ba pala yung sinabi niya doon sa verse 6 and 7? Kanina yung ating pinaliwanag, mga kapatid. Okay? Ano sinabi sa verse 6? For evil does not come from dust, nor does trouble spring from the ground. For man is born from trouble, and sparks fly upward. Ano po yung tinutukoy dito, mga kapatid, sa verse 6 and 7? Draw in particular attention of what? The final elements of Ayub's condition, mga kapatid. Na ano po? Ang dahilan kung meron siyang trouble ngayon, dahil nga meron siyang kasalanan, mga kapatid. Bakit po na verse 6 and 7 ay nagpapatuo na si Ayub ay talagang may kasalanan? Look at verse 6 and 7 again. For evil does not come from dust. Diba, mga kapatid, doon sa verse 8 ng chapter 4, ano po yung tinutukoy dito? Verse 8, chapter 4, verse 8 po. According to what I have seen, those who plow wickedness and sow suffering reap the same. Ano po ang tinutukoy dito sa verse 8, mga kapatid? Those who plow wickedness and sow suffering reap the same. Ginamit po dito yung agriculture, mga kapatid. The sayings, the statements of agriculture. That what you sow, you will reap. Ginamit niya yung idea, explanation, statement, or kasabihan patungkol sa agriculture. Kung ano man po yung itinanim mo, yun din po ay iyong aanihin. That's explaining agriculture, mga kapatid. Which is tama naman po, mga kapatid. Di ba? But kung balikan mo ang chapter 5, verse 6 and 7, ano po ang sinasabi niya? For evil does not come from dust, nor does trouble spring from the ground. So ano yung tinutukoy niya dito?
For man is born for trouble, and the sparks fly upward. Ano po ang tinutukoy niya dito, mga kapatid? Doon sa chapter 4, verse 8, ginamit niya ang agriculture to explain kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Pero dito sa verse 5, verse 6 and 7 of chapter 5, sabi niya, for evil does not come from dust. Ibig sabihin, yung evil na nangyari sa iyo, okay, does not come from dust. So, anong ibig sabihin, mga kapatid? Na ang papatutuo ni Eliphaz na hindi magagamit yung law of agriculture, mga kapatid, kasi ang sinabi ni Eliphaz, evil does not come from dust, nor trouble spring from ground. So, ano yung pinupunto dito ni Eliphaz? Okay? Na, if evil man ay nangyari sa iyo, okay, ang ibig sabihin dito is talagang meron kang kasalanan. The explanation is beyond the law of nature. In which, ang tinutukoy dito ni Eliphaz, kung meron ka mang, kung bakit ganito yung pangyayari sa iyo, we cannot explain the law of nature for that. For evil does not come from dust, or trouble come from that ground. Na ang ibig sabihin, yan lamang ay nagpatutuo na ikaw talaga, Ayob, ay meron kang kasalanan. Kasi merong evil na nangyari sa iyo. And that evil does not come from the ground. Hindi nagagaling sa law of nature. But meron kang spiritual violation, kumbaga, mga kapatid. So, yun po ang ating paliwanag dito sa mga recommendation ni Eliphaz at yung kanyang mga reminder patungkol sa ano yung gagawin ni Abba Yahuwah sa kanya. To end, mga kapatid, let me look at verse 25. And shall know that your seed are many, and your offspring like grass. Okay? You shall come to the grave in ripe old age, like the slacking of grain in its season. So ano po yung reminder ni Eliphaz kay Ayub, mga kapatid? Eliphaz is trying to make a suggestion. Ano po yung kanyang suggestion? Ito na nga po ang kanyang suggestion, mga kapatid. Kung ikaw ay willing na maggawa kung ikaw ay willing na magbalik kay Abba Yahuwah, present yourself before Abba Yahuwah. So ano pong mangyari sa iyo? Look at verse 25. You shall come to the grave in ripe of old age. So ibig sabihin, kung ikaw may mamamatay ka in old age. Okay? In other words, yung pinagdaanan ni Ayub ngayon na siya'y naghirap at hindi pa siya ganun kamatanda, pero naghirap na siya, maaring mahinto po yun. Maaring ma-reverse po yun. But kailangan you present yourself, okay, before Abba Yahuwah. Yun po yung kaniyang reminder na dapat gawin ni Ayub. To go back to Abba Yahuwah, baka meron kang pagkakamali doon sa mga covenant mo with Abba Yahuwah,
go back to Him, at ang mangyari, ma-reverse. Okay, there will be reversal of the things that has happened to you. But again, yung payo ni Eliphaz sounds good, mga kapatid. But hindi po naka-bullseye sa ano po, sa totoong nangyari. Kasi ang totoong nangyari ay naging ganyan si Ayob hindi dahil may kasalanan siya. But yun po yung mindset ni Eliphaz. Dahil may kasalanan ka, okay, you have done something wrong, you became fool and foolish and wicked, kaya naging ganyan ang situation mo. So in order to reverse that, present yourself to Abba Yahuwah, magbalik ka sa Kanya, at magbago yung situation o circumstances mo. So, yun po ang ating pagpapaliwanag dito, mga kapatid. So, ang tanong ngayon is, what does it mean for us? Ano pong ibig sabihin dito para sa atin, mga kapwa believer? Ulitin ko po, there are two ways of looking at life is, what life is. From the perspective of Psalms and Proverbs, the righteous prospers, but the wicked suffers. The wise prospers, but the foolish suffers. Yun po ang truth and reality from the perspective of Psalms and Proverbs. But dito naman po sa kwento ni Ayob, even the righteous, even the blameless, even the perfect may suffer pain and death, mga kapatid. So kung makuha natin yan, both sides of the writings, Psalms and Proverbs at Ayub, then makakaroon tayo ng mas deeper and mas comprehensive na pananaw patungkol sa buhay ng tao, mga kapatid. What is the lesson? Kung meron tayong nakitang kapatid na naghirap, nagsuffer, what shall we do? Anong mag-iral? Yung Psalms and Proverbs ba? Or yung Ayub, mga kapatid? Saan bang applicable dito? Saan bang gagamitin natin? Ayub lang ba? Or we look at both? Okay? So, hirap. Hirap nating ma-assess kasi we don't know. Mga kapatid, we don't know the real thing. So, mas maganda, hindi na lang na tayo mag-assess. Mga kapatid, para hindi tayo magkamali na magbigay ng wrong advice or wrong recommendation. Or, hingi tayo ng discernment kay Aba. Aba, maawa ka sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. May kasalanan ba siya o wala ba? Hindi ko alam. But kung ano man po yung purpose mo, let it be so. Ayaw kong magsalita, Aba, baka magkamali ako. Baka mali yung aking assessment. So, better keep quiet. Better pray and seek your will that we may gain a heart of wisdom. Both the person who are in victim, both who are in suffering, and we as the outsider, may both of us gain a heart of wisdom. So yun po ang aking personal reflection dito, mga kapatid. So what about you, mga kapatid? Can we hear from you? Shabbat Shalom sa maraming dumating ngayon dito with Brother Demetrio, Sister Aliana, Sister Ahaba. Shabbat Shalom sa inyong pagdating. Okay, yun lang ang hindi ko pa na-greet. Go ahead, Sister Cheryl, you wanna share something or add something? Go ahead po, Sister. Sister Cheryl, meron po kayong sasabihin o you wanna add something, Sister Cheryl?
Or kay Sister Sherry, baka meron siyang na napagbulay-bulayan na bago siya nag-read. You have something, Sister Sherry, to share? Rather than, koan, it's a, sa ngayon na Torah reading, it's a reminder for us to not be kanang judgmental bitaw kay Tama. ng most of the times ang atong mga disciplines or mga unfortunate events in life kay ma-associate na to sa sin. Hmm. But mo na kanang as what you have said earlier, if you don't have anything good to say, just keep quiet and just pray for the person. Tama. More words, Kay kuan more words nga mokamot sa imong mouth, more more mistakes. mistakes. So mo lang na brother Dan. Correct. Okay. Yadayawa sa yung summary ni Sister Sherry. Ah, if you have nothing else to say, no, don't say it. Because you don't know kung ano yung totoong nangyari. Okay po, yadayawa sa assessment or insights na kuha ni Sister Sherry. Anyone else? Sister Cheryl, I'm coming back to you if you have something to add. Or sino po? Is it Brother Dimitrio ba yan? Sabat Shalom po. Oh, sa Shabbat lahat. Shalom, Brother Dimitrio. Go ahead po, Brad. Talagang pinaka magandang pinag-aralan natin ngayon dahil ah, sa isang tao na hindi alam kung anong sinasabi. Si Elipas po, Elipas, yung kaibigan ni Job. Ah, so talagang isang magandang palaisipan sa atin ngayon. Yung ginawa ni Elipas kay Ayub, talagang malaking mali yun. So, talagang malaking matutunan natin sa buhay natin ngayon at sa buhay nila noon na akala natin okay na yung sinabi niya, pero kay Abayahwa, hindi niya yun nagustuhan. So, bilang kinuha ni Elipas yung right ni Abayahwa na magsalita. Oh. Ang dapat lang sana na gawin ni Elipas doon, keep silent talaga. Kasi hindi ordinaryong tao si Ayub. So, kung para sa ating ngayon, malaki talagang kasalanan ni Ayub yun. At yun ang nangyayari sa kanya dahil sa kanyang paghusga sa isang Nangyari tao. kay Elipas po, Elipas. Opo. Yun ang nangyari kay Elipas. Opo. Para sa atin ngayon, kung ating tingnan ang part natin ngayon, galing tayo sa Christianity. Kahit galing tayo sa Christianity, kahit alam natin na mali, wag lang tayo maghusga sa kanila. Hindi lang ito sa mga Jehovah believer, kung hindi sa pinanggalingan natin. Kasi hindi talaga maganda sa paningin at sa harapan ni Abayahwa ang isang taong maghusga. Kasi hindi niya gusto 'yon sa isang tao. At sana sa buhay natin ngayon, maraming lalo na pag mayroon tayong sakit, mayroon tayong problem, mayroon tayong iniinda,
o mayroon tayong mga kahirapan, lalo na sa panahon natin ngayon na mga Yahweh believer tayo, talagang mayroon talagang magsasabi na parusa yun sa kanila dahil sa pag-iwan nila sa sabi nila na katotohanan. So, hindi tayo ma-worry doon dahil alam natin na yung sinabi nila, narinig ni Abay yun, kita ni Abay yun, at kung ano man ang nangyari kay Pat, nangyayari din sa kanila yun. Ang atin lang, talagang magpakumbaba tayo kay Abay Yahuwah. At huwag tayo maghusga sa nakaraan natin na mga kasama. Katulad ko dito, hindi ako nagsabi sa kanila na mali kayo. Hindi ako nagsabi sa kanila na ng mga masakit na salita. Kasi mahirap na talagang magsabi tayo sa kanila kasi masasaktan sila. At hindi yun gusto ni Abay Yahuwah. Kasi ang gusto ni Abay Yahuwah, pag sasabihan ka ng masama, sagutin mo ng mabuti. So, wala talagang masama sa gusto ni Abay Yahuwah. Ang gusto ni Abay Yahuwah, ang lahat ng ating reaksyon, masabi, ay talagang sa kapwa-tao natin, ay talagang yung maganda, hindi masama. Hindi naman masama ang magsabi, halimbawa, kay Ayob, siguro kung ang sinabi niya, okay lang yun, Ayob. Tiisin mo lang kasi alam ko na makakaya mo yan sa tulong ni Abay Yahuwah. Pero iba yung sinabi niya. Pwede naman tayo magsabi sa iba. Kung nakita natin na worry tayo sa isang tao na naghihirap, mayroong sakit, mayroong mga karamdaman, mayroong problema, mayroong pangailangan, talagang i-comfort lang. Comfort lang yung isang tao. Kasi kailangan sila ng comfort sa panahon ng problem, sa panahon ng sakit. Comfort talaga. Hindi talaga pagsasabi ng masama tulad ng ginawa ni kay Ayub. So, sana ito na lesson para sa akin. Hindi na ito bago, pero natuwa ako kasi narinig ko muli ng katotohanan ng mga nangyayari kay Ayub at kay Pas, talagang maraking kamalian sa kay Pas ang lahat ng sinabi niya kay Ayub. Kaya ngayon, mag-ingat tayo mga Yahweh believer sa ating pananalita sa kapwa believer at sa mga Christianity kasi tao din sila katulad natin. Kung mayroon man maghusga, hindi tayo kasi tao lang tayo. Ang may karapatan si Abay Yahuwah, baka para lang ni Abay Yahuwah yun upang makilala siya at makarepent sila sa kanilang mga kasalanan. So, ang pagpakumbaba talaga ang pinaka-importante sa buhay natin ngayon. At magtigil sa ating sarili na huwag tayo magsalita ng patapos sa isang tao na katulad ni Ayub. So, yan lang ang masasabi ko sa buhay ni Ayub at buhay ni Caiphas. Opo. Yada Yahuwah, salamat po, Brother Demetrius, sa malalim na bulay-bulay patungkol lalo na kung saan tayo nanggaling noon, mga kapatid. Okay po, salamat sa additional na explanation at word of wisdom na ating ma-apply sa ating journey ngayon bilang mga Yahweh believer po. Habang nagpaliwanag si Brother Demetrio, naalala ko po yung aming mensahe kanina sa RPN, referring kay Cyrus or Kuras, yung hari ng Persia, mga kapatid. Ayon doon sa aming napaliwanag kanina sa RPN,
na itong hari na ito hindi nakakilala kay Abba Yahuwah. Isang pagan na hari. Ngunit pinili ni Abba, preserve ni Abba, hinirang ni Abba, tinawag ni Abba na kanyang pinili dahil merong purpose si Abba Yahuwah doon sa buhay ng hari nito, na kung saan itong hari niya si Ciro o si Cyrus o si Kuras ay siya yung hari na mag-declare na pauwiin na ang kaniyang sangkatauhan doon sa Yehuda. So ganoon din po mga kapatid. Dapat ang ating pananaw na kahit sa mga grupo saan tayo nanggaling noon, kahit hindi pa man sila nakakilala sa totoong pangalan, mag-iral pa rin yung purpose, yung plano, yung kagustuhan ni Abba sa kanilang buhay kahit hindi pa man sila nakakilala or kumikilala kay Abba Yahuwah. So, nawa magbigay po sa atin ng wisdom yan na mahinahon tayo, especially with regards to our words utter against kung saan tayo nanggaling noon, mga kapatid. Okay po, all esteem, praises kay Abba. Anyone else would like to add? Sister, sino pang sunod na nais na magbahagi o mag-share? We're done with Brother Demetrio. Brother Geoffrey, if you are ready. Brother Eric. Oh yes, go ahead po, Brother Geoffrey. Shabbat shalom po sa lahat. Yes. Actually sa akin po, yung nakita ko pong sa situation is, I think po it's building of character. Hindi lang po doon sa taong nagsasuffer. And most especially din doon sa taong nakaka-witness. Kay Eliphaz. Kasi sa atin po, especially po doon sa mga kapatiran, actually, diyan po nadidevelop yung character ng bawat isa. Okay, first po dun sa nagsasuffer. So sa kanya is mas nabibuild niya yung kanyang sarili, yung kanyang character, yung kanyang faith, no, kay Abba Yahuwah dahil dun sa kanyang tinagdadaanan. So katulad ni Job, so it's a good example yung pinakita ni Job, no, na kumapit pa rin siya. Tinanggap niya yung suffering na dinadanas niya, and yung kanyang sinabi na hindi lang mabuti ang dapat nating tanggapin, kundi pati yung evil ba na pagdadaanan. So in a way, sa mga tao rin na nakaka-witness, then doon din nadidevelop sa atin yung character kung hanggang saan tayo dadamay. No? Ang ibig kong sabihin kasi for us is pa sa side po ng nakaka-witness, ang pinakamagaan na pwede niyang gawin is to give advice lang. Actually, may verse dyan sa scripture na sabi is yung mga nagsasuffer ba na mag-a-advise ka pero wala kang binigay. So kung nagugutom siya, di ba parang mas okay na may ibigay ka kaysa sa yung advice na okay lang, magdasal ka lang. Bibigyan ka na pa. Di ba? Parang ganun. So I think sa akin, especially do kay Eliphaz, no? Doon sa atin kasi, sa atin din yun, no? Yun yung parang picture na nakikita ko. It's from our side na nakaka-witness doon sa isang kapatid na nagsasuffer is it's an opportunity for us, no, to develop our character. Doon sa suffering ng ating kapatid. Hanggang doon sa kasi minsan kailangan mong tumulong na for example yung time mo, no? Katulad ng binigay nila, okay, yung time. Para maibsan man lang at o makatulong ka doon sa tao kung kinakailangan niya yung tulong, no? Na sa tabi niya, or
sa atin kadalasan ngayon is yung pagbibigay ng tulong through money, no? Ah. So I know lahat tayo may syempre may pinagagastusan, pero dun nabibuild yung karakter actually, di ba? Kung gaano ka tutulong, kung gaano mo masusuportahan yung kapatid na nagdadanas, di ba? So yun po yung nakikita ko doon. Actually it's I always, parating ko pa sinasabi to na kung pag gumagalaw po si Yahuwah, it's always hitting two birds in one stone no? Tama. Hindi lang doon sa taong nagsasuffer, kundi yung taong nakaka-witness nito. Hmm. It's a develop, parang kailangan ma-develop yung character mo. At doon po tayo natetest Hindi mo alam na akala mo yung taong nagsasuffer yung nagtinetest, pero ikaw rin di ba? Yung tayo rin yung nagkaka-witness, tinetest din tayo Kaya nga 'di ba at the end sabi ni Yahuwah, hindi na-represent ng tama ni Eliphaz at yung kanyang mga kaibigan si Yahuwah. So sa akin po ganun ho. So of course not to be judgmental, and of course wag tayong pumili ng magaan na paraan para lang masabi mo na at least wala kang ginawa, pero I mean, may sinabi ka pero wala kang ginawa. So, I think ando dun yung dapat ma-feel natin, or paano ko ba sasabihin to na yung tayo connected tayo as a believer di ba? So, yun po yung gusto kong sabihin. So, kung nagsasuffer yung isa is nagsasuffer din hindi ko sinasabi na automatic mag-suffer ang lahat, pero dapat we are sensitive enough to feel yung dinagdadaanan ng isa. Hanggang maski doon sa discomfort mo, sa pagtulong mo. In a way, doon ka tinetest ni Yahuwah. So yun pa. So yun lang po yung sa akin. Wow. Yahuwah. So emphasizing yung character, no? Kung pwede man na yung word ang pinaka last recourse na pwede yung maibigay, no? Pwede yun, no? Kung meron ka pang pwedeng maibigay na pwede pang gawin, yun ang gawin mo. Pinaka last na po yung word. Kasi nga Exactly po. kasi nga wala tayong alam So kung yung concept, Brad, ng time and motion, no, na nabanggit mo yan, yung time and motion, yung time na binigay mo para doon, and then you move slowly ayon sa ano yung kanyang progress at ano yung kanyang development, paano siya nag-process doon sa pinagdaanan niya is very critical po doon sa sinasabi mo na character development. Kasi imbawa, ito sila 7 days sila, di ba? 7 days ito mga kaibigan, 7 days sila, wala, they said nothing, di ba? They said nothing, nagluksa din sila for 7 days. Pero ang tanong doon is, kaya mo pa bang mag-extend? Di ba? So, imbawa, yung pag-process ng person in grief, medyo mabagal, medyo mahina. So, doon din matitest yung character doon sa witness. Wow, napakagandang insight, Brad, no? Na we look at it both on the perspective ni Abba, na Abba allows it for both the character of this person suffering and the person witnessing is being developed. So, wow, amazing po. Yadaya Owa sa wonderful insights na yan. Praises to the Most High, Abba Yaowa. Okay po, meron pa bang magdagdag, mga kapatid? Kung naalala ko, last time parang na-mention natin doon, no, na mere presence is enough. Yung na-highlight po natin sa nakaraan, mere presence is enough. Opo, meron pa ba nais na mag-share? Sister Asara, Sister Ann, Sister Ahaba, Sister Imelda, Brother Eric. You wanna share something? Brother Junicio? Brother Dan. Opo, go ahead, Sister Asara.
Brother Dan, nakita ko lang po na how, and then I now I would like to pray for wisdom how to comfort people. Kasi usually, Brother Dan, yung pag-comfort mo, di ba, yung si Eliphaz, instead na mag-comfort siya, nag-judge siya kaagad. Opo. We need to have wisdom how to, di ba, pa mga friends tayo may sakit, Oo. may mga friends tayong ganun. Yung effectively ba na ikaw ay Yahuwah talaga believer na sa pamagitan mo makita nila sa Yahuwah, hindi yung anuhin mo na tulad ni Eliphaz sa kanya kay Job na I believe na Eliphaz doesn't know Job well. Yung, kasi pag nakilala na niya niya Baldan, parang siguro parang may jealousy po. Parang kasi 'di ba we know that Job is rich. Mm. Tapos and he was righteous. Oo. Parang righteous ka nga. May we don't know the real story pero siguro yung sabi nga yung nabanggit ni Brother Jeffrey na deep inside ba siguro may something Brother Dan na Mm. kasi kung kilala niya talaga si Hope, hindi niya yung gagawin eh. Sabihin niya, ang comfort niya, ganito talaga, no? Baka may plano. Di ba? Mm. May plano si Yahuwah sa'yo. Dapat ganun. Iba Oo. yung ano niya eh. Di ba, Brother Dan? So how I wish or I pray na I can be, kasi marami ho akong friends na may sakit, mga ganun. Oo. I can be effectively, can comfort them. Yun po, Brother Dan. Mm. Yada Yahuwah po. Ano, magandang reflection kasi angkop sa situation mo, marami kang mga friends ngayon na may sakit, no? So, ano yung tamang words? Necessary ba na magsalita ka? Huwag naman. So, you ask wisdom. Oo. You ask wisdom kay Abba through the guidance of the Ruach na yung pag-visit mo, yung pag-call mo ay maging ano siya, maging fruitful, kumbaga. And you will, and that magandang nung sa introduction ba yon na napag-usapan natin na we should speak well of Abba. Ano ba? We should speak well of Abba Yahuwah. Kasi kung wala tayong heart of wisdom, we might speak against or we might not speak well about Abba Yahuwah. So kung wala tayong discernment, wag na lang salita. So very challenging talaga. But the mere fact na pumunta ka, nag-visit ka, you were there, is more than enough na nagpakita ka ng compassion at human support doon sa kanyang pinagdaanan. Yadayawa po sa marami tayong natutunan dito sa buhay natin. Okay po, praises kay Abayawa. Go ahead po, Brother Junicio. Salamat, Sister Asara Batcho. Sabat shalom po sa lahat Opo. ng mga believers, mga kapatiran. So, as for me, Brother Dan, no, yung ginawa ni Eliphaz, parang pinakita niya ang totoong buhay ng tao na kasi hindi natin malaman kung ano ang dahilan. Pero anong dahilan na nagkaganon siya. So yun sa niya, sa tingin niya siguro may kasalanan siya. Kasi po yun talaga ang buhay ng tao. Hindi tayo hindi natin malaman pero ang hindi ang mali lang doon pag tayo'y mag-judge. Pero sa ganitong paraan ni Eliphaz, parang makita ko na sa tingin ko po ay mayroon siyang trust o pananalig kay Abba Yahuwah na si Abba Yahuwah ay hindi magparusa, hindi magbigay ng anumang kahirapan sa tao pag ang tao ay matuwid sa kanyang harapan. So yun ang parang nakita ko na yun ang nasa isip ni Eliphaz. So yun sa tingin niya si Job kasi po kahit naman kaibigan sila pero hindi niya nalaman kung ano talaga ano kaya ang
uh, hidden, Dahilan. no? Dahilan. Hidden, o ang dahilan ng hidden na nagawa na kasamaan ni Job. So yun, as a reminder, as Eliphaz reminder to Job, maybe he can commit sin. So he tried to recap, he tried to remind Job if there is. So he should surrender to Abba. I know Correct. that uh, this will be answered all his longing. So Opo. parang nakita ko si Eliphaz na the real situation of being a human, that we do not know what is the source of that causes or that suffering. But as for me, if my friend will say like that, na maybe if you have try to remember if you have sent to Abayawa, like for example. So for me, it is I was happy. I am happy if he told me so. Try to remember. Maybe you can make the thing that which it's not pleasant to before Abba Yahuwah. So it's not. I will not feel. Anong sabi to? I will not feel. Hindi ako maano ba masaktan sa aking sarili. No, pag sinasabi sa aking kaibigan na maybe mayroon kayong kasalanan. So parang it is only the reminders for us, for me, in my part. So in connection with this history of Job, Job is righteous, and then Eliphaz, his friend, maybe he don't believe that Job is righteous because he's a human being. He's also a human being, and he cannot predict, or he cannot prophesy what Job na done. So that's only a part of reminder, for me, as for me. So he is only the Eliphaz was only showing that Abba Yahuwah is good, and he will not permit or tolerate that the righteous one will suffer. So that's remain in the mind of Eliphaz in my own observation. So that's why he thought that Job have a sin because he can suffer like that. So it's very clear. It's very transparent to all of us that the statement or the saying the statement that will say, "Do not judge," that we should be apply it, or we should be do it. We will not judge anybody. That's the what's being reminded us by Yahusha ba yun? Na nag-remind. So yun ang tandaan natin, being a believer. As for me, so yun nga na pag yung mga kasamahan ko na noon, kahit naman sabihin nila na bakit na kayo naglilipat kayo ng ibang religion. Sabi ko po, hindi ito religion. So yung pangalan to,
sabi ko naman sa kanila. Pero hindi ko sasabihin na mali rin sila kasi hindi man tayo ang mag-judge. Si Abayawa man ang mag sa kanila, their mind that they believe the truth. Because tayo, tao lang eh. So, wala tayong karapatan na maghusga sa bawat isa. So, yun lang ang para sa akin na kahit naman iba ang tinatawag nila, pag ang ginawa nila ay hindi masama. So, parang wala akong dyan na pag mabuti sa harapan ni Abayawa ang ginagawa nila. So, masabi ko na yun ay hindi ikaano ni Abayawa, na hindi kagalit ni Abayawa kasi po mabuti man ang ginagawa. So, yun lang sa ko, Brother Dan. So, dito, yun, masabi natin na sa aking sarili na ang ipinakita lang ni Elijah, ni Eliphaz, na tao lang siya at hindi niya malaman kung ano kaya ang dahilan na nagkaganon siya. So yun, sa sarili niya, inakala niya na si Abayawa ay hindi hintulot o hindi papayag na ang tao na susunod sa kanya ay magkaroon ng kahirapan. Kaya sa palagay niya, si Abayaw ay good, no? All the time. So, yun, isang lang yun, isang yung kasi tao lang tayo. So, hindi natin, we cannot deny the fact that Eliphaz can also do that. So, only that observation, Brother Dan. So, Yada Yehovah, hallelujah. Yada Yehovah. So, magandang punto yon, Brad, ang sinabi mo. At your explanation proves na may punto naman din po si Eliphaz. Okay. Nais kong i-highlight yung verse na nasabi mo dito sa Psalm, okay, na 37, 25 ba yun, no? 27, 25, okay, no. 27, 25. Ito nga. Psalm o Taaliam 27, 25. I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his seed begging bread. So, highlight mo yun na the righteous will not be forsaken. The righteous will not suffer. Tama po yung explanation mo in support doon kang Eliphaz. As I have said kanina, back up with Proverbs and Psalm, yung kaniyang pag-unawa. But yun po ay only one side of the coin. Dahil nga hindi niya alam kung ano yung totoong nangyari sa buhay ni Ayub. So, because of that, yes, because of that, kailangan nating magkaroon po ng we should be cautious. Tama yung sinabi mo na hindi tayo dapat mag-judge, mag-conclude dahil si Aba lang talaga yung nakakaalam sa totoong nangyari. Okay po? So, yes, merong dagdag dito si Sister Amano, yan na intindihan niya based dito sa kwento na si Ayub, totoo talagang kaibigan
ni Eliphaz, no? Si Ayub. At sa kanyang pag-unawa, baka mayroon siyang nagawang kasalanan at dahil diyan napanis si Ayub ni Abba Yahuwah dahil sa possible na Ayub nag-misrepresent doon sa character ni Abba Yahuwah. Kaya dito makikita natin na yung pag-unawa ni Eliphaz at ang kanyang mga kaibigan, possible na may kasalanan, may sin, may secret sin si Ayub. Kung bakit ganito yung kanyang mga dinadaanan, mga kapatid. As it has been said a while ago, na possible na yun ay credible at possible explanation. Bakit po? Kasi sa ating napaliwanag na proven and tested by Psalms and Proverbs. Taong nagkasala, may parusa. But yung taong hindi nagkasala, walang parusa. Proven and tested sa book of Psalms and Proverbs. But sa totoong buhay ni Ayub, hindi yun ang totoo. So, dahil dyan, sa mga advices na ating nakuha ngayon with Brother Jeffrey, Brother Demetrio, at ngayon kay Brother Genesio, talagang maging maingat tayo not to pass judgment doon sa brother or a sister na may mga kahirapan o may mga pain and suffering na pinagdaanan. Opo, praises kay Abba Yahuwah, napakagandang mga saloobin ito, mga kapatid. Yada Yahuwah po, nandito na si Sister Marife and company. May bumalik na yung electricity diyan sa inyo. Sa inyong lugar. So ongoing po ang ating discussion na sa Ayub chapter 5 tayo. Okay, mga kapatid, let's welcome some more. Meron pa bang magdagdag? Brother Dan. Yes, Brother Kasadia. Go ahead po, Brad. Ang akin lang nakikita dito is itong buhay ni Ayub is sa aking tingin is it's simply ano ba yan? Parang hindi ito natural na hindi siya karaniwang o exemplary. Exemplary. Kasi atin namang nakita, nabasa doon sa una pang mga unang mga verses, unang chapter na si Ayub ay isang tinuring ni Abba Yahuwah na righteous, perfect. So itong karanasan ni Ayub is ito ang a test of his creation, kung saan ba talaga ang tao papanig sa habang ng buhay siya, habang buhay siya dito sa mundo. Tama. Pinakita ni Abba Yahuwah dito na binigyan ni Abba Yahuwah ang tao ng may free will siya, may freedom, at alam natin na sino ang prove na i-test si Ayub, kundi walang iba kundi si Satan. Humingi siya ng permission na i-test ito si Ayub upang makita natin kung totoo ba ang tao ay papanig sa iyo o hindi, or sa akin. At ating nakita dito na si Ayub ay talagang
may pananalig na hindi ka ano ba yan, hindi karaniwang kasi Ah, sa pangyayari sa kanyang karanasan, iwan ko kung mangyayari yon sa atin sa panahon natin. Talagang marami tayong narinig ng mga pangyayari na wala na sila, talagang ang tao ay hindi na Hindi kinaya o wala nang nakikita pag-asa ah, at humantong sa pag pagwakas ba ng buhay. ah, pagbigti. Pero sa kay Ayob, hindi siya naniniwala sa ganiyang mga rason kasi ang sa ating tingin, sa aking tingin, or kung matapos nito basahin natin ang pag-aralan natin itong si Ayob, makikita dati na siya po ay nananalig kay Aba Yahuwah at he remained silent Ah, maging sa pinakamahirap na trials. Kita natin na kahit pamilya niya, mahal niya sa buhay, kinukuha. ah, Lahat. Kasi nakita natin na si Ayub ay wealthy at nang nawala sa lahat, hindi niya hindi siya nakakalimot kay Aba na at iniisip pa rin niya na itong lahat ay uh, controlled ni Aba. Ito ay desisyon ni Aba at he remain humble even to the end. Even if Aba will take him away, wala siyang magagawa kung hindi pinupuri pa niya si Aba Yahuwah. Kasi si Aba naman ang ating may hawak sa ating buhay. At so kung ating ikumpara ito sa ngayon, kung sa sarili natin or sa ating mga kaibigan, mga kapwa believer, alam kung sa ating buhay, alam natin kung ano ang ating mga ginawa. At hindi ito matatago kay Aba Yahuwah kahit mayroon tayong ginagawa ng mga malian, mga hindi na mga gawain na wicked, mga unrighteous, mga pagkasala, kahit ginawa mo 'yon sa tago, ay hindi naman si Aba blind, lahat makikita niya. At hanggang sa kahit hindi pa ito natin ginawa at pero mayroon na tayong pinag-iisip na ating gagawin, ay nakikita pa rin ito ni Aba Yahuwah. So dahil dito talagang ini-encourage tayo ni Aba Yahuwah, pinag-remindan tayo ni Aba Yahuwah na careful po tayo sa ating galaw, sa ating mga pag-iisip, sa ating mga salita, sa ating mga character building, kasi yung sa ating dila, sa example sa ating dila, ito ay pinakamahalagang parte sa ating buhay dahil most powerful. Kasi dila lang ito, pero makagawa ito ng malaking pinsala sa ating buhay. So dapat ito pag-iingatan natin ang ating puso dahil
ang ating puso ay isa ring ah, pinanggalingan ng mga kung ano ang ating ginawa. Siyempre, galing ito sa ating puso. Opo. So, diyan, nag-remind natin ang scripture na mag-ingat rin tayo sa ating puso. So, kung ating isuma total, tayo po ay hindi exempted sa makagawa ng mga kasalanan. Opo. At pero kung sa mga trending na pagkasasabi na pag hawak mo ang bet, talagang may lamang tayo. Kasi hindi naman, kung tayo ay totoong believer, hindi naman tayo mabubuhay na mag ma, ah, mabubuhay na gagawin natin ang kung ano naman ang gusto natin na at kahit alam na natin na hindi ito tama. Dahil mayroon tayong ngayon na mga pag-iisip ng mga tao ngayon ay yung modern times natin ay para ba kung anong gusto mo, gawin mo. Kahit hindi na ito tama, kahit labag sa Torah, ay gagawin pa rin dahil yan gusto at yun ang sabi ng puso. Sabi magpakatotoo ka, pero kung ibalik sa Torah, hindi totoo. So, talagang mag-suffer talaga kasi established na ito sa Torah na kung ano ang ating itinatanim, yun rin ang ating aanahin. Hindi pa rin yun magbabago. So it's a reminder for us to dapat tayo careful sa ating buhay dahil kung makagawa tayo ng hindi ka akit-akit kay Aba Yehowa, siguradong mag-expect tayo ng discipline. So kailangan po natin araw-araw kinakailangan natin mag-repent. Repentance is always ating at para bang ito ay ating kasali na sa ating pamumuhay. At kasi kung hindi tayo mag-repent, kung mag-accumulate tayo ng mga kamalian, lalo na itong pag lumalaki na ito at magpabigat na pabigat, ito po ay talaga maka-apekto ng todo sa ating buhay. So, Wow. yeah, yan lang po. Yeah. Brother Dan, salamat. May konting addition, Brother Dan. Opo, sister, go ahead. Siguro, hindi natin kakalimutan na the Rook is living in us, Brother Dan. The Rook of Abba Yahuwah. So, kung hindi tayo makalimot niyan, kasi human as we are, sometimes makalimot tayo na Yahuwah is living in us. So, kung nasa isip mo yan palagi, Brother Dan, I think that's a great reminder na sa mga actions every day. Tama. We are very careful kasi the Rook of Abba is in us. So, Abba is with us. So, yun. Kung nasa isip mo yan, siguro, I am surely, careful tayo kasi nakakahiya kay Abba. Oo. Yeah. Ano po, Brother Dan? Magandang additional ito, no? I was contemplating or listening na while you have highlighted yung side ni Ayub, na-highlight din po niyo yung side ni Eliphaz, affirming the
the side of the Torah, no? So, magandang punto po yun. Na kung saan mayroong element din yung human will, no? Sa pagsubok nito, ano ba talaga yung exercise of the human will? Which you highlighted na on the part ni Ayub, talagang kapit siya. Talagang loyal at yung kanyang allegiance gamit ang kanyang human will to remain true kay Abba Yahuwah. So, magandang mga punto po ito. At siyempre yung Ruach HaKodesh ang siyang maging source ng ating gabay sa lahat ng mga panahon, lalo na sa wala tayong alam sa mga pangyayari sa ibang tao na wala tayong alam. We need the wisdom, the guidance of the Ruach HaKodesh. All esteem po and praises kay Abba Yahuwah. Meron pa po ba na mag-additional sharing? Sister Cheryl, you wanna add something? Sister Ann, Sister Ahaba, Sister Aliana, Brother Eric, you have something to add? Sister Imelda? Brother Demetrio, mayroon kang idagdag? Mayroon lang akong konting nakita sa kamalian ni Ayub. Opo, go ahead. Kung sana ang ginawa ni Ayub kay kay Ayub ay pinag-pray niya si Ayub, walang problema. Opo. Walang problema. So, sa amin noon, nang doon pa ako sa Trinity, nag-seminar kami kung paano pag-cater o pag-care yung tao na mayroong problem. Talagang walang kaibahan noon at ngayon. Talagang dapat as comfort for prayer. So kung sa atin man panahon ngayon, mayroon namang mga kasama natin na naalala ko yung si Ron Piatos. Brother Ron. Naalala ko Dan? Apo. Nang nag-usap kami, sabi ko, Brother Piatos, talagang wala akong magagawa dyan sa sakit mo. Ang akin lang, maghingi lang ng awa kay Abba Yahuwah na tulungan ka sa pakiramdam mo. Kasi sa mga tao na mayroon problem, mayroon mga karamdaman, bawal talaga magsalita ng mabigat sa kanila kasi lalong magbigat yung kanilang damdamin. Opo. Talagang pinakadabes talaga sa bawat isa sa atin ngayon, kahit nagkalayo-layo tayo, alam natin kung sino yung mayroong mga karamdam, mayroong mga problem, talagang the best talaga dyan is prayer. Opo. Kasi yun ang gusto ni Abba Yahuwah na gawin sa isang tauhan na talagang may awa sa kanyang kapwa-tao, sa kanyang kalagayan. Opo. Kasi kagustuhan naman talaga ni Abba Yahuwah na ang isang tao tulad ni Job na mayroon siyang malaking problem. Isang pagsubok yun sa isang tao na walang sakit. Kung ano ang masabi niya sa kanyang kaibigan. Maganda ba? Hindi ba? Na hindi lang talaga maganda yung nasabi ni Kaypas doon kay Ayub. Opo. Kaya hindi nagustuhan ni Abba Yahuwah yun. So yun lang ang masabi ko, Brother Dan. Opo. Sana kung mayroon tayong mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kamag-anak na mayroon mga karamdaman, isa lang talaga ang mabigay natin na comfort. Prayer at saka comfort na
magtiis lang. Kasi hindi lahat ng panahon ay ang sakit ay nandyan. Aalis din yan sa tamang panahon. Kasi iyon ang ginagamit ko noon doon pa ako sa Trinity. Bawat pumunta ako sa mga lugar na mayroon mga ganyan, prayer, comfort, na magtiis lang, patuloy lang, mananalig, patuloy lang mag-inom ng gamot. Baka yun ang mga paraan ni Abayoa, magaling ang sakit. So, yun lang ang masabi ko, Brother Dan. Okay po, salamat sa dagdag na pagbahagi o pag-share ayon sa ating mga napag-usapan na. Praises po kay Abayoa sa wonderful na mga additional sharing na yan. Meron pa po bang magdagdag bago tayo magtapos? Brother Dan. Opo, Brother Junicio, go ahead po. Kunting dagdag ko lang po. Sa akin ng tingin na Brother Dan, yung buhay ni Job ay parang ipinakita ni Abayaoa na walang exempted, no, sa bawat isa sa atin kahit naman nagkasala o walang kasalanan. Kasi po siya lang ang nakakaalam sa lahat na dadaanan ng tao, ng kanyang mga nilikha. So parang makita ko na ipinakita ni Abayaoa na kahit naman righteous tayo, so mag-ingat rin tayo na hindi tayo makagawa ng anumang labag sa kanyang kalooban. So, yun nga na dapat malaman natin kung ano ang ikagalak o kasaya ni Abayaoa. Yun ang dapat natin gawin. Kasi siya lang ang nakakaalam. Kahit naman tayo'y mahirap, tayo'y may sakit, o tayo'y nagkakaroon ng mga masamang gawa, pero hindi bawat isa sa atin yung mga tauhan, pag tao lang siya, hindi dapat mag-judge sa bawat isa kasi po si Abayaoa lang talaga ang nakakaalam. So parang ipinakita niya na ang buhay ng tao ay siya ang control sa lahat. At ipinakita rin niya na alaman niya na si Job ay righteous. Kasi po mula sa his yet in the womb of his mother, so he can look really, no? He can see the life of Job. But why should that he tolerate to Job to experience that kind of suffering? So makita natin na ito'y parang pinakita ni Abayaoa sa lahat, no, na mga nilikha niya na kahit naman po walang kasalanan, pwede rin niyang pahintulutan si Hasatan. Kasi po si Hasatan naman ang nag-ano nito na magkakaroon si Job ng sakit o mga kahirapan. Pero hindi ito kay Abayaoa. Dahil po may dalawa man tayong yung si Abayaoa ay masabi natin na good, but Hasatan is opposite of Abayaoa. So we can think it over and over again that sa buhay natin may kahirapan, mayroon ding kasayahan. So yun ang dalawa. Dahil po si Abayaoa hindi makapagbigay ng kapag si Hasatan ay maghingi sa kanya,
So pinahintulutan din niya si Hasatan. Opo. Pero nakita niya si Job na kahit naman anong gawin ni Hasatan sa kanya, nakita niya si Job na talagang kapit pa rin sa kanya. So Tama. yun nga na nakita niya na may tao rin na ganito kay Job, no? Katulad kay Job na kahit naman makaramdam siya ng mga kahirapan, pero talagang kapit pa rin siya kay Abba Yawa. So nakita yun ni Abba Yawa. Oh. So yun na nga sa pag-umpisa pa lang, sinabi na ni Abba Yawa na righteous si Job, no? Kasi po mula sa bata pa hanggang sa hanggang sa dumating pa na nakita na ni Abba na si Job talagang kapit pa rin sa kanya. So yun nga na pinahintulot niya kay Hasatan. Parang makita ni Hasatan na hindi pa rin siya ang mananaig. Si Abba pa rin. Kahit man bigyan na ng kahirapan si Job, pero si Abba pa rin ang nananaig sa kanilang dalawa. Yan. So yun lang brother Dan ang masabi ko. Yada Yawa. Yada Yawa. Good additional na pagpapaliwanag na mula kay Brother Genesio. Salamat po sa insights na idinagdag mo dito sa ating napag-usapan na mga kapatid. Okay po, we have come to end. Kung wala na pong magdagdag, kung meron pa, please unmute po habang meron pa tayong time. But if there is none, mga kapatid, we will end by saying na Abba Yawa is always good, always righteous sa lahat ng kanyang mga ginagawa at siya lang ang nakakaalam sa lahat. As to the side ni Ayub, magandang image na ating nakuha, yung patience niya, yung kanyang endurance, yung kanyang character development na kapit pa rin siya kay Abba Yawa dahil kahit pa man anong mga pinagdaanan niya. On the part po kay Eliphaz, lesson that we can learn is slow to speak, mga kapatid. Mere presence is enough. And leave it up kay Abba Yawa and ask for guidance kung ano yung pwedeng possible reason, and most importantly, pwede po yung panalangin. Mag-iwan ka ng panalangin. Prayer o palal of comfort, palal of strength na nawa matatanggap ni Ayub sa panahon ng paghirap na yan. As to all of us, marami tayong mga nakukuhang mga lesson dito, mga kapatid. We learn many lessons. We gain a heart of wisdom mula sa lahat ng ating napag-usapan na dito, mga kapatid. So kayong mga manunood sa Republish, we are challenging all of you na kung hindi pa man po kayo nakakilala sa totoong pangalan, it's about time to call on His name. Yahuwah, yung ating Aba, Yahusha, ang ating Masyak, mga kapatid. Call on His name. Kilalanin natin ang kanyang pangalan, mga kapatid. At dahil kung makilala natin ang kanyang totoong pangalan at magkaroon tayo po ng mas malinaw, mas matiwasay, at maging maayos na buhay, mga kapatid. Kung meron pa kayong mga pagduda-duda o meron kayong mga katanungan, feel free lang po to ask questions. Lalo na kapag ito'y ating ma-publish na po. All esteem and praises kay Abba Yahuwah, mga kapatid, sa lahat ng ating mga discussion dito, sharing at contribution dito sa ating pong napag-usapan today, mga kapatid. All esteem po and praises kay Abba Yahuwah. Yada Yahuwah.
Basham Yehusha.